Magandang umaga po. Purihin ng Panginoon. Minsan pa, bigyan natin malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Handa na po bang makinig ng salita ng Diyos sa bawat isa? Yan po ang dahilan kung bakit tayo nandito. And para po sa akin ay malaking pribilehiyo ang sa isang beses sa isang buwan ay makarating dito upang maghayag po ng salita ng Diyos at nagagalak po ako na nakikita po ang bawat isa sa atin. Bago ko magsimula, nais ko pong sabihin sa bawat isa sa atin na mahal tayo ng Panginoon. Amen. At kung titingnan po natin, since na ang topic po natin is all about the sword of the Spirit, which is the Word of God. When we talk about the weapons in the Bible, siyempre ang kasunod yan, kaya may sandata para panlaban. At tandaan po natin lahat ng labanan sa Biblia at sa mga tinawag at tumugon sa panawagan ng Panginoon, lahat sila ay tinawag para makipaglaban. At sa lahat ng kanilang laban, nakita natin na wala po na kahit isang pinabayaan ng ating Panginoon sa kanilang laban. So, I would say, most of the time, God, paano ko ba sasabihin? Tested us. God tested us for us to be trusted. Amen? So yung testing ay kapamaraanan niya ng Diyos para makita kung mapagkakatiwalaan ka. Amen po ba? So lahat po ng battle mo sa buhay, regardless kung anong klaseng battle yan, sa family, sa negosyo, struggle sa mga temptation, struggle sa lifestyle po natin, yung mga bagay, pag may edad na po, nakatulad po namin, minsan, ano na lang, tingin, at saka tikim na lang. Ano po? 3 weeks ago, nagsimula po kami ng outreach. Diyan po sa may Village East. Alam niyo, pag may ginagawa po talaga, magulat po kayo pag walang testing, pag walang battle, magulat po kayo. Magtaka po kayo. Yan ang laging sukatan. Pag walang testing sa iyong pananampalataya, pag walang testing sa lahat ng iyong ginagawa, para sa Panginoon, magulat po kayo. Kasi baka naman sanggang dikit na kayo ng kaaway kasi hindi niya na kayo sinusunod. So nagsimula po kami, we've been praying for this for a year. Sinimulan po namin yung outreach, although malapit lang. Ang problema po kasi sa Village East, may certain time na magbubukas lang at magsasarado lang yung isang gate sa bandang dulo ng Village East sa dagat-dagata ng Manggahan. So may mga kapatiran po kami doon na hindi nakakasimba dahil may certain time lang na magbubukas yung gate at pagbalik nila dapat bago mag-alauna nakabalik na po sila kasi pag alauna nasa labas pa sila ng gate ng Villages, alas 4 na ulit magbubukas yung gate pagtanghali. Sa umaga naman hanggang alas 8 lang, pag lumampas ng alas 8, pag alas 8 ng umaga sarado na uli yun hanggang alas 11. So we decided na para yung mga taga roon ay makasamba at makarinig ng salita ng Diyos, gawin namin outreach every Sunday 5:30 kasi 4 o'clock ang bukas, 5:30 nandun na kami, start na kami hanggang 7 o'clock. So nung simulan po namin yung gawain, all of the sudden, bigla po ako nagkatrangkaso ng may isang linggo. Muli yung dating, yung madalas kong nagiging karamdaman, ay nagkaroon na ulanan ako, puyat ako na ulanan po ako. That's part of our message in introduction. Nagkaroon po ulit ako ng maraming spot sa lalamunan. Siguro naramdaman nyo na yun, yung singaw. Pero sa loob po ng lalamunan na marami. So wala akong choice kundi katulad ng madalas kong ginagawa paggawa bawal. Pinagbabawal na teknik. Gumagawa po ako ng stick. Inalagyan ko po ng malaking bulak sa dulo. Tapos sinasawsaw ko po sa talbos ng linagang bayabas. Tapos linilinis ko po yung lalamunan. Kasi hanggang hindi natatanggal yung mga kulay puti dun sa bawat sugat, napakasakit po nun, hindi ka makakatulog. Ang sobrang sakit. So ganun pong ginawa ko sa kagargle ng Bactidol. After nun, marirelieve na ako, makakatulog na ako. More than 1 week. At nakakagulat,
Pumunta po kami ng munisipyo, nagpihit lang po ako ng motor. Although mabigat po yung motor ko, pinihit ko lang. Pag-uwi, parang hindi ko na kaya magmotor. Sakit na po ng bewang ko. On the second week. At yung second week na yon, hindi pa magaling yung bewang ko. Nagkaroon po ako ng katulad kay Tita Betty. Although yung sa braso ko po magaling na, napansin niyo po kulay itim na. Yung sa binti ko po malaki pa. Hindi po ito nakakahawak. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Hindi po ito nakakahawak. Don't worry. Ito po ay allergy. Dami allergy na yan? Parang balat, diba? Para po kong binugbog. At pag yan po umatake ng sakit, gusto kong maligo ng pinakuluang tubig. Sobrang kati niya. Para lang ma-relieve. Maitim na tubig, lalagyan ko po ng asin. Tapos lalagyan ko. Sabi ko, anong nangyari? Tapos nagka-problema kami sa family. What happened? Bakit kinakailangang mangyari sa isang lingkod ng Diyos na matapos niyang gawin yung pinagagawa ng Panginoon? Ang daming mga trials, ang daming mga temptation, ang daming mga pagsubok. Why? Because you are doing God's will. God tested you for you to become trusted. Sabi ng Bible, ito po tumanim sa isip ko, yung mapagkakatiwalaan ng maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan ng mas malaking bagay. So kapag hindi ka mapagkatiwalaan, yung maliit pa lang ang solusyon mo makipag-argumento. Hindi mo kayang tapusin ang problema sa argumento, hahaba lang yung panahon, hindi mo matatapos ang problema. Anong kailangan? Gamitin po natin yung salita ng Diyos. Regardless of who you are, what knowledge or wisdom you have, lahat ng yan magpapadisarma tayo sa Panginoon. Lord, ano ang gusto mong ipahayag sa akin? Anong gusto mong sabihin sa akin dito sa sitwasyon na pinagdadaanan ko? Why? Pag hindi mo ginamit ang salita ng Diyos, you can only have to somebody na pwede mong i-blame. Nakuha nyo? Pag wala kang blame, kasi i-reason mo yan eh. Sinong may kasalanan? Pag may problema kayong mag-asawa, sinong may kasalanan? Makikipag-argumento ka, 1 linggo na hindi natatapos yung argumento. Pero pag inisip mo, ano ang gusto ng Diyos dito sa sitwasyon na mangyari? Nakuha niyo po ba? Ano ang gustong ituro sa akin ng Diyos dito sa pangyayari? Of course, may mga dapat pagsisihan. Bakit? Because of your decision. Pag nagkamali ka ng decision, may rebuke po ako. Sabi ko, hindi ka muna mag-preach sa church. Imagine. Bakit hindi mo ako mag-preachin? Gusto ko hindi ka muna mag-preach kasi ayaw mong sumunod sa mandato na batas ng simbahan. Pag ikaw ang sinabihan kong gano'n, anong magiging reaction? Teka muna! Bakit mo ko iyo? Sabi ko, hindi ka pwede muna ngayon. Sa susunod ka na lang. Magtatampo. Why? Wrong motive. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay hindi dapat natin ginagamit para sa sarili nating kapritsyo. Dapat ikaw at ako ay nagpapagamit sa salita ng Diyos. Magkaiba po yun. Madalas, maraming Kristiyano kaya ang daming struggle, ginagamit ang salita ng Diyos para sa sarili niyang kagustuhan. Kapatid, gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin sa umagang ito, hayaan mo na yung buhay mo ay gamitin ang salita ng Diyos. Huwag mong gamitin ang salita ng Diyos para sa sarili mong benepisyo. Kasi lalo ka lang mahihirapan. Amen po ba? Sabi po ni Johnny Chang, kilala niyo po si Johnny Chang? Isang dating gangster na na-born again. Napapanood niyo po ba ito sa FB? Sabi niya, why do we struggle? Pakiklik nga yun. Why do we struggle a lot after being saved? Do you know why you're failing to your temptation and failing to Satan every day even though you're Christian for extra amount of years? Sabi niya, because you are not in your word, you are in your thoughts. You always use your own
Understanding, yung laman ng isip mo. Hanggang hindi po tayo nagpapadisarma sa Panginoon when it comes to obedience. Sa salita po ng Diyos, lagi tayo mag-i-struggle. Okay, sabi dyan, the one thing that God has equipped us with was the Bible. Ulitin ko po. The one thing that God has equipped us with was the Bible, not your feeling. Hindi porke na-rebuke ka, hindi porke tinuturuan ka, ang pakiramdam mo agad, binababa ka. Ang ibig sabihin niyan, inaayos ka lang. Anong pamantayan? Sa pag-aayos, salita ng Diyos. Kasi pag inisip natin, bakit mas marunong ka ba sa akin? Bakit mas may authority ka ba sa akin? Hindi kayo magkakasundo. Why? Because you are using human argument. Tandaan po natin, argument does not make every person to be united. Parang debate. Pag nagdebate kayong dalawa kung sino ang tama at mali, hindi kayo magkakasundo. Mag-aaway lang kayo. Tama po ba? Ang kailangan po natin ay mag-submit kung ano ang prinsipyo. Meron ba? Parang wala. Wala po kasing ganun sa amin. Pero nakailaw po sa iyo. Ang kailangan po natin mag-submit dun sa sinasabi ng salita ng Diyos. Nang sa ganun yung salita ng Diyos ay magamit tayo at magamit natin yon bilang makapangyarihang sandata. Okay, nasa na tayo? Sabi dyan, not your feelings, not your emotion, but the Word. Do you know that the Bible actually is? Pakituloy. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. What does this mean? Typographical error. The Bible or the Word of God is who? According to John 1:1. Is God. He is Jesus Christ. Tama po ba? Not this scripture written in the paper, but the person na tinutukoy ng salita ng Diyos ay walang iba, kundi si Kristo. Amen po ba? Verse 14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen, sabi ni John, His glory, the glory of the one and only Son, who became the Father, full of grace and truth. Meron pa ba? Sabi yan, so people say, I want to get closer to Jesus. And Jesus is my Lord and my Savior, and I have relationship with Him. But then when you go and ask them, how many times you have read your Bible? Biglang kakambyo yan. Si Kristo, gusto mong maging malapit kay Kristo? Siya ang iyong tagapagligtas at Panginoon? Bigla mong tanungin, ilang beses ka nagbabasa ng Biblia? O binabasa mo ba talaga ang Biblia? Biglang kakambyo yan. Hindi lang naman ako ang Kristiyanong hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Mag-change gear yan, mag-iibang topic yan. Kumbaga sa sasakyang pandagat, ililipat niya ng timon. Kumbaga sa spotlight, ililipat niya sa iba. Bakit? Tinatamaan na siya. And you know what? Pag nasagi mo ang ego ng isang Kristiyano, yung reaction makikita mo agad pag mali ang motibo. Lalabas yan sa pamamagitan ng kanyang reaction. Why? Not, sabi doon, not emotion, not feelings, but the Word. What the Bible says. Ano ang sinasabi ng Biblia? Nawa sa umaga ito mga kapatid, sabi dyan, no, that will start to shift the goalpost and change the topic. If you don't be in your Word, how can you fight Satan? Fight with the Word of the Spirit, which is the Word of God. No powerful weapon that can be used every Christian than the Bible. Amen po ba? So Matthew chapter 4, ang ating pong text, very familiar. Sabi po ni Pastor,
Siguro nakita ni Pastor yung mga post ko. Sabi niya, Pastor, ready ka ba? Nandito ka ba? Hindi. Mga kapatid, pag tinawag ka sa ministry, yung pakiramdam mo, hindi basihan yun. Amen? Pag alam mo, ako, yung pamilya ko, alam nila. Tandaan nyo, long ago, alam nyo kung paano ko tinawag ng Panginoon. Alam nyo na mas uunahin ko ako. You are the first ministry that I have. But kung kayo ang magiging sagabal sa paglilingkod ko sa Panginoon, mas uunahin ko yung pagkatawag sa akin ng Panginoon. Amen? Not your feeling, not your emotion. May calling si Lord. Sabi ni Pastor, ready ka ba, Pastor? Nandito ka ba niyan? Andito po ako. Hanggang kaya kong tumayo at hanggang may boses ako, gagamitin ko yan para maglingkod sa Panginoon. Praise God. Nung nakaraang linggo po, pag-check up pa po, parang normal lang kasi, parang kaya lang natin eh. Pero hindi talaga kaya, hindi ko matiis. Punta ako ng doktor, sinek up, binigyan ako ng gamot for 3 days. After 3 days, sabi niya, Pastor, yung pari nga, hindi ko sinisigil, hindi ko namang kilala, ikaw pa. Magkaibigan tayo, wala ka nang bayad sa check-up. Praise God. Palakpakan mo natin yung Panginoon. 800 din po kasi ang check-up. 3 linggo na akong walang hanap buhay. Paano magbabayad ang check-up? Punta lang doon. Kung doon may card si Joy na pwede kong gamitin. Ayaw kong maging dependent doon sa card. Punta ka doon, sabi niya, Pastor, kaibigan tayo, wala kang bayad, pili mo na lang gamot. After 3 days, yung gamot, tingnan mo nga ulit, Pastor, tinignan niya. Yung gamot, na pag ininom ko, 2 tableta sa isang araw, pagsasabayin, after me, 2 araw, dinagdagan ng 1. Di lalo akong, Pastor, please lang, bawal ka muna magmotor. Istak ako sa bahay. Pag may inutos, dapat susunod. Stuck muna ako sa bahay. Pag nasa bahay ka, may nararamdaman ka. Medyo irritable. Hindi po ba? Sino po din hindi na irritable? Hindi mo magawa yung gusto mong gawin, hindi ka makaalis eh. Dinagdagan pa ng lalo akong inaantok. Yung napakaliit na kulay puti na parang pahaba na sa allergy. By the way. So, pwede pa rin. Kaya pa naman. Ewan po ba? Unless lang life and death yan. So, let us go to the Word of God from the book of Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Pag tinignan niyo po dyan, my title, Jesus is tested in the wilderness. God never used temptation. God always used testing. Iba yung temptation sa testing. Malinaw po ba? So yan po kasi dalawa na yan na makikita natin dito sa story. Then Jesus, verse 1, chapter 4 ng Matthew. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. Ang galing ng timing. Gutom ka eh. Siyempre, pag nagugutom ka, ang tendency, kumain ka. Pero tandaan natin, again, hindi layunin kung bakit nasa wilderness na si Kristo para kumain. Nakita nyo? Ang layunin kung bakit sa nandun para sa testing. Para mas maging epektibo at malakas siya. So, verse 4, this is the answer of Jesus. It is written, man shall not live but on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, ito sa book of Psalms, he will command his angel concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Again, Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to test. Again, the devil took him to very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Grabe yung temptation, ano? Sabi niya, all this I will give to you. Question, may karapatan ba
si Satanas na sabihin na kanya yun at ibigay sa'yo? May karapatan ba siya? Meron po siyang karapatan. Alam niyo kung bakit? Kasi dahil sa kasalanan. Naisanla tayo o naisanla ang lahat ng creation ng Lord dahil sa pagkakasala natin. Kaya nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So si Kristo yung naging tagapagtubos natin. Malinaw po ba? Marami pong teaching ngayon, maraming Kristiyano ngayon ang gusto nila end times teaching, tribulation, second coming, rapture. Yan po yung mga gusto nilang teaching. Pambihira, gospel nga, hindi mo alam. Gusto mo pa nung mas mahirap na turo. Tandaan po natin, kung narinig nyo na yung dispensation teaching, may libro po ako ng dispensation, ganun po kalapad. Mga dispensationalists, ginagamit po yan ngayon. Ang problema, ang tao nakapokus na dun sa pangyayari, hindi dun sa ginagawa ng ating Panginoon o pinagagawa ng Panginoon. Nakuha niyo po ba? Tandaan niyo po, kapag ang teaching, inilalayo ka sa gospel, ay mag-isip-isip ka na. Kasi ang layunin po ng salita ng Diyos ay ilapit tayo sa Kanya, hindi tayo ilayo sa Kanya. Pag linalayo tayo, inaabangan natin yung gera kaysa sa pagdating ng Panginoon o sa pinagagawa ng Panginoon bago siya dumating. Eh, lihis na po yan sa kalooban ng Panginoon. Okay po ba? Malinaw. So, anong verse na po tayo? Verse 9. All this I will give to you. He said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan. For it is written, worship the Lord your God and serve Him. And then the devil left him and an angel came and attended him. Ulitin ko lang po yun. If you will bow down and worship Him. Tandaan nyo, tingnan nyo po, bakit niya sinabi yan? Yung splendor, yung kagandahan ng sanlibutan, pwedeng i-offer sa'yo ni Satanas. Ay, Bitcoin, mag-member ka dito sa Bitcoin. Pag nag-browse ka dito sa cellphone mo, anong pinapakita diyan? Yung mga influencer ngayon, yung mga vlogger, anong itinuturo sa inyo? Magsugal. Ano yung tinuturo sa atin ng social media? Tandaan niyo po ito. Importante po. Yung mga anak ninyo, please, limitahan niyo. Kung manonood man dyan, tingnan niyo kung ano pinapanood. Sino nakapanood ng Venom 2? Wala pa? Wala pa sa inyo nakapanood ng Venom 2? Tingnan niyo po. Anong tinuturo ng social media? A monster can be a hero. Wow! Sa ibang bansa, mas pinaghahandaan nila, nagre-ready sila, ginagastusan nila yung Halloween kesa sa Christmas. Why? Anong tinuturo? Tingnan niyo po. Kasi nalalayo sa salita ng Diyos eh. Anong tinuturo? Tingnan niyo. Di ba ang Halloween, anong pinopromote? Death. Pangit na buhay. Bakit? Hati-hati yung mukha eh. Walang ulo. Anong pinopromote? Death. Hindi ba nakakatakot yon sa mga bata? Pero anong tinuturo ngayon? Pwede nang gamitin ng bata yung Halloween para tumanggap ng biyaya. So Halloween itself cannot be dangerous in today's children. Why? Kasi pwede na silang tumanggap ng biyaya through Halloween party. Manghihingi sa mga kapitbahay na mga candies and chocolates. Pwede mong gamitin yung giving pag Christmas, not in Halloween. Nagulat ako, ang dami kong Kristiyanong nakikita. Gumastos, bumili pa ng kung ano-anong sombrero, ng kung ano-anong costume, nag-makeup. Yung anak ko rineview ko kasi sabi daw ng opisina, may gano'n na lipstick dito, parang gano'n. Anak ko, panganay. Tigilan mo ako dyan, ha? You are promoting the devil's king. You promote the word of God. Pwede naman, teacher ka, sabi mo, pasensya na kayo. Alam nyo, Kristiyano ako. Hindi ako, yung hipag ko, ang galing. Teacher po siya. Sabi nung school,
Ay, ba't? Ito lang, paminsan-minsan lang isang taon eh. Sabi nung pinutulan ko ng puno, nagkaroon ako ng ganito, Pastor, wala namang masama, magpatawas ka na. Dali kong tawas sa bahay. Tirisin ko yung mga 20-20 nyo dyan, mga nuno-nuno dyan, tirisin ko yan eh. Wala naman daw mawawala. Brad, may nawawala yung tiwala mo sa gagawin ng Diyos, tinitiwala mo sa magtatawas. Nakuha niyo po ba? So, tingnan po natin yung senaryo. Kaya ko po pinoint out yun dahil nga dito, pwedeng gamitin ni Satanas yung splendors of the world, yung money. Pag masyado ka nang nangangailangan, 200 lang naman, isang pasampu-sampu lang naman. Sa simula, ganyan lang yan. Pag natatalo ka na ng malaki, tatayak ka na ng malaki, hanggang yung pananampalataya mo, nando na sa panalo sa sugal. Hopefully, wala namang ganyan dito sa divine, di ba? Sa iba lang yan, dito sa divine, walang ganyan. Okay po ba? Palagpakan natin ang Panginoon. So, again, topic po natin, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang tanong po dito, how do we use the sword of the Spirit to defeat devil's scheme o Satan? Paano po natin tatalunin? Tandaan po natin, kaya ka binigyan ng sandata para gamitin. Hindi yan panakot. Hindi yan pag nakaramdam ka ng mutok. Hindi yan isang sandata na huwag ka lalapit, subukan mong maiste ka, ganun-ganunin mo yung bulldog. Huwag ka lalapit, sagpangin ka nung pre. Maniwala ka. Pards, gamitin mo ang salita ng Diyos. Tandaan natin, sabi ng Bible, tayo ang inutusan, yung gate of hell, to strike. Not the gate of hell will strike us, but we are the ones commanded by the Lord to strike the devil. Nakuha nyo? So, ikukunin natin yan dito mamaya sa ating topic. So, if we aware that the only weapon that we can use to defeat Satan is the word of the Spirit, which is the word of God, why many Christians today are being defeated by Satan's scheme according to Ephesians chapter 6, verse 11. Yung ating pong text. Bakit maraming Kristiyano sa panahon ngayon ang laging nadadaya ng kaaway? Bakit lagi silang nagiging biktima? Imbis na sila ang mambiktima ng kaaway, yung mga nuno sa punso na yung pagtitirisin ko yan eh. Yung mga duwende, alam ko may nag-i-exist, naniniwala ako, the evil spirit exists. Kahit saan. Kaya lang, teka muna, sino binigyan ng Diyos ng karapatang i-rebuke sila? Ba't tayo kahit pumasok ako sa simbahan ng Katoliko, nag-aanak ako ng binyag, nag-aanak ako ng kasal. Ano magagawa sa akin ng mga rebulto? Tinitirhan na ng mga espiritu. Pakialam ko sa mga espiritu na yan. Nasa atin ang espiritu ng Diyos. Amen. And we are covered by the blood of Jesus. Pwede naman, si Jacob, in-strike niya yung katawan ni Job eh. Si Satan, in-strike niya yung katawan ni Job. Hindi naman namatay. Sabi ng Lord, gawin mo gusto mo gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang kikitilin. Walang karapatan si Satanas na bumawi ng buhay. Tandaan mo yan. Ang Diyos lang ang may karapatang bumawi ng buhay kasi siya ang nagbigay dito. Amen po ba? Walang karapatan si Satanas, pero pwede ka nang bigyang sakit. Ngayon, pag may sakit ka na, anong tingin mo? Ikaw kasi hindi mo ako inaasikaso, may sakit na nga ako eh. So, sama ng loob mo. Do not make an argument when you are sick. Why? Mahina ka emotionally, physically, mahina ka, tapos makikipag-argumento ka. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Tutuloy po natin. To be effectively reach your goal as Christian, may goal po ba kayo bilang isang Christian? To defeat Satan using the word of the Spirit, which is the word of God, number one, we should know that the only powerful weapon is God's word. Dapat alam po natin na ang tanging makapangyarihang sandata sa labang ating tinanggap ay ang salita ng Diyos. Hindi
Hindi yung lakas mo, hindi yung talino mo. Kaya nga dapat pag magpe-pray tayo, Lord, disarmahan mo muna ako sa lahat ng kakayanan ko para makita ko ang layunin ng salita ng Diyos kung bakit ibinigay sa akin. Amen po ba? So, you have to be willing to be disarmed. Amen po ba? Kasi pag meron ka pang lakas, pag meron ka pang pera, kayang-kaya mo yan. Pag marami kang achievement sa buhay, kayang-kaya mo yan. Pag marami kang diplomang nakabiting sa iyong pader, kayang-kaya mo yan. Pero ilang mambabatas na ang nakita natin hindi naging mabuting halimbawa. Hindi ko sinisiraan sila. Sarili nila, hindi nila maayos. Why? Pero mambabatas, ibig sabihin ang ginagamit nila when it comes to hearing, salita ng Diyos. Diba? Nothing but the truth. Salita ng Diyos. Pero marami sa kanila na hindi alam sorry sa word, banban sila. Pag-anin ko ng konti. Banban sila sa salita ng Diyos. Tapos ikaw, Kristiyano, pag kulang na kulang ka sa salita ng Diyos, araw-araw ito ay hindi tuwing linggo, hindi tuwing may gawain. Attend naman ako ng Bible study ngayon, kahit hindi ako mag-devotion, okay lang. May word of God naman doon. No. That is your personal responsibility to feed yourself or to feed yourself as a Christian. Amen? Magluto ka para makakain ka. Huwag kang umasa sa luto ng iba. Kasi pag ikaw ang nagkapagluto, personal discovery mo yun, mas masarap ka. Tama mo. Okay. So sabi dito, do not argue with evil scheme of Satan tactics or strategy. To defeat Satan, always use God's word, not your own wisdom or strategy. Huwag na po tayong magdunong-dunungan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magdunong-dunungan. Huwag na po tayo magdunong-dunungan. I-submit po natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Remember that in Matthew chapter 4 verse 11, verse 1 to 11 is about God testing. Sabi natin, God testing. God testing. Kung may pinagdadaanan ka, sabihin mo, God's testing. God's testing. Kung may problema ka kahit sa anong bagay, kahit sa financial, sabihin mo, God's testing. God's testing. Huwag ka na magsihin kasi hindi ka nag-aaral mabuti habang dapat yung iba nasa eskwela ka, namamayabas. Huwag mo nang balikan yun, hindi na makakatulong sa'yo. Ang importante yung kasalukuyan. Why? Because whatever you do today, that will determine your future. Naintindihan mo ba natin? Pag winardi-wardi po natin, pasensya na kayo salita na ginagamit ko. Pag winardi-wardi po natin yung buhay Kristiyano natin ngayon, hindi tayo makakalagpas dito sa tribulation sa kasalukuyang panahon. Pero pag sineryoso natin, seryosohin mo ang Diyos sa pinansyal mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo, sa paglilingkod mo. Sineryoso ka na ni Lord, pinatunayan. Wala nang dapat patunayan si Lord. Ibinigay niya na lahat kahit ang nag-iisa niyang anak para lang patunayan sa iyo na mahal ka niya. Na nagsimula po ako salitang mahal tayo ng Diyos. Walang bagay na hindi ibibigay ang Diyos sa iyo na hindi mo kailangan. Baka yung gusto mo pwedeng mapahindian, pero yung kailangan mo, ibibigay yan ng Panginoon sa panahon na kailangan mo. Amen. Ecclesiastes chapter 3, He make all things beautiful in His time, not your time. Lord, gayon ko na kailangan. Nagplano kang magpakasal, nagplano kang mag-asawa, nagplano kang pumasok sa relasyon, nagplano kang magnegosyo. Always ask first God's wisdom and confirmation from His Word bago ka gumawa ng desisyon. Kasi pag pinilit mo yan, tapos, Kristiyano ako, gusto ko naman mapalapit kay Lord, gusto ko in God's will. Kapatid, ang nipis lang ng pagitan ng God's will at your will. Lalo na pag emotion ang involved. Tingnan po natin, napakalinaw po. Sabi po, dito po sa ating text, in verse 4, Jesus answered, "It is written." Gumamit si Satanas. Tingnan niyo po, pwede kasing gamitin yung Word of God in the wrong context. Sa church po, mahigpit po ako sa context.
bago sila mag-preach, yung tatlo kong kasama ko yung asawa ko, teka muna, patingin muna. Huwag mo ipapatingin sa akin yung outline mo ng Sabado ng gabi. Kasi pag kinorek ko yan, mag-uumpisa kang mag-aral ulit. Teka muna, ano ba ang context? Ano ang gustong ituro? Ano ang buod ng buong passage? Mahigpit po ako doon. Sabi niyo, it is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. What we need is the word coming from the mouth of God. So listen. The word coming from the mouth of God. Hindi yung sinasabi ng kapitbahay mo. Hindi yung sinasabi pag may reunion ng mga kaklase mo. Ano ba naman nangyari sa buhay mo? Kami mga matagumpay na kami, successful na kami. Ang pagiging successful ay hindi isa, meron kang tatlong C. Sa ibang bansa po, lalo, Hong Kong, Singapore, 3, cash, card, credit card. Pag meron ka nito, successful ka. Ang dami naman meron yan, pero yung pamilya sira, successful ba yun? Ang successful ay yun. Meron kang Diyos sa buhay at lahat kayo ay nakakapaglingkod at nakakapagpasalamat mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking biyayang pinagkakatiwala niya sa iyo. Remember, Job said, God give it, God take it. Kaya sabi ko, tested to be trusted. Pag hindi ka mapagkatiwalaan, isang kisap mata, yung bagay na pinagkatiwala sa iyo, lilipa rin ang hangin yan parang iba. Sa ministry, pinagkatiwalaan ka ng ministry, na-open ka lang, kinorek ka, re-review ka, ay ayoko na dyan, di lumipat ka! Ayaw mo nito, di lumipat ka! Kahit saan ka pumunta pag ganyan ang ugali mo, hindi ka lalago. Nag-post ako, ang dami nag-react. Hindi ko kailangan yung talino mo. Ang kailangan ko yung respeto mo. Ang dami nag-react sa post ko. Sino naman umaway kay Pastor? Pinakain nyo na naman ba ng taba yan? Alam nyo, kilala nyo ba yung vlogger o influencer na lalaking maraming asawa, Pilipino siya? Kilala nyo yun? Pinagmamalaki niya pa yun. Pinagyayabang niya, 3 asawa 4 ata. Tapos may kalaban sila. May humamon sa kanya. Yung may pwesto, tingnan nyo hindi ko babanggitin yung pangalan. Yung may pwesto ng Paris Overload dyan sa mahabang parang Angono. Pogi, matalino. Subukan mo, mag-debate tayo. Sabi ng gano'n, subukan mo ako. Papakita ko sa'yo na mali yung ginagawa mo. Sabay, cross yun. Pati kasama mga mura, panalain. Sabi ko, hindi nila alam kung saan ko hinugot yung salitang hindi ko kailangan. Ang talino niya, sa totoo lang, ang dami niyang alam sa salita ng Diyos. Pero kung magmura, kung manlait ng kapwa, may pwesto po siya, lagi siyang nakaitim na para mo chef. May pwesto siya ng Paris Overload. Binata, hindi ko alam kung binata pa, magandang lalaki, parang artista. Andyan sa ano, mahabang parang. Kapatid, hindi porke matalino, hindi porke iba ang kulay, hangang-hanga ka na pag puti, bilib na bilib ka pag Pilipino, nagda-doubt ka pa. May bisita tayong foreigner, English magsalita, ang galing niya mag-English, natural foreigner siya. Tanungin mo nga kung magaling siya mag-Tagalog. You know, si Satanas, madaling mandaya ng isip. Tandaan po natin, pag nakuha ka sa physical na appearance ng tao, ikaw yung pinakamadaling manalo. Mukhang nagsasabi ng totoo. Mukhang matinong naman. At grabe kung gumamit ang salita ng Diyos, tunog Kristiyano. You know what? Tunog Kristiyano. Praise God, Pastor, pinapunta kami dito ni Lord. Dapat papunta kami dito, magdodonate sana kami ng keyboard galing sa isang simbahan. Sabi niya, galing po ako kay Bishop ganito, ganyan. Kilala ko, tinawagan ko pa yung Bishop. Sabi niya, dito yan galing, Pastor, tanggapin mo. Scammer pala.
Pastor, dapat papunta na kami dito kaninang umaga. It's so happening. Lisero. Fluent. Gumamit ng mga Bible verses. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Kahit na pagpunta sana namin dito kaninang pastor, dala namin yung keyboard eh. Dapat idudonate namin dito sa church kasi kami doon sa, hindi ko manggitin yung pangalan ng simbahan. Kilala mo. Doon po ay talagang ginagamit kami. Singer yung asawa ko. Ako naman marunong mang keyboard. Pumunta po kami dito kaninang umaga. Kaso lang, along the way, bigla pong sumama yung tiyan ng asawa ko. Napunan po sa pastor. Dinala namin yun sa Mission Hospital. Alam niyan, dyan sa Myanmar. Pastor, nandun po siya na-confine kanina po, plus 9. Sabi sa akin. Tapos, it so happen, Pastor, na pareho kami nagtatrabaho sa call center, kaya lang hindi pa nare-release yung pera namin sa bangko. Baka, anong kailangan mo, Pastor? Prayer lang. Pastor, prayer lang. Pwede ba natin puntahan sa ospital? Prayer lang po kailangan namin, Pastor. Punta kami sa ospital. Sabi niya, Pastor, iwan mo na kita dyan ha. Sabihin mo lang ganito, itong pangalan ng Papilyeto. Kunin ko lang yung mga dugo doon sa Medical City kasi hanggang alas 11, imagine alas 10 yun, alas 11 lang, Pastor. Kailangan ko kunin yung dugo. Na 3 bag para isa. Nakulang eh. Kaya ako pagod na ako galing sa ministry, linggo ng gabi. Alas 10 galing ako sa Antipolo. So pagpagod ka na physically, parang hindi ka na masyado makapag-isip, antarin yung Satanas. Bago ko umalis, sabi ko kay Pastor Rayolima, may 1,000 plus ako dito, pera muna ng 1,000. Sabi niya, bakit? Baka kailanganin na ito. Pero hindi naman nangihingi ng pera, prayer lang daw. Baka kailanganin ng pera, para makapag-abot mo lang, pastor ako eh. Passionate. Lagi. Sus, maniwala ka. Yung pakiramdam mo, yan ang maglalaglag sa'yo. Feelings eh. Yung emotion mo, gusto mo makatulong. Paglabas namin ng gate ng bilisin, bakit hindi kayo nanap ng ID? Pastor, so happen, yung isang kasama ng misis ko sa opisina, taga dito, labas-pasok na po ako, kilala na ako ng gwardiya. Pagod. Emotional ka. Bago bumaba ng Mission Hospital, sabi ko, Brad, idagdag mo na to. Sa pangbili mo ng dugo, 3 bag. Pagbaba ko ng sasakyan niya. Pagbaba ko na gano'n, 1, 2, 3, 4, 5, budol. That was the time, in 5 seconds, that was the time I realized, budol, dugo-dugo lang. Dugo-dugo anak ko. Pagtanong ko sa security, sir, walang ganyan case dito na pinasok kanina. Galing doon, maglalakad ako papuntang villages. Do not allow your emotion drives you to be defeated by the scheme of Satan. Malinaw po ba? Katulad ni Kristo, kahit maganda ang salita, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Si Kristo, si Satanas gumamit ng Word of God, si Kristo ginamit ang salita ng Diyos. But, the difference is the context. Kaya nandun si Kristo para mag-suffer ng testing. Hindi siya nandun para kumain. Kaya kahit na ang sa tingin mo, ang ganda ng timing, Brad! Tropa, ang ganda ng timing! Tamang-tama, malaki ang pangangailangan mo, pahihiramin ako! Maliit lang ang interest! Pero mo yung sasakyan, wala nang down payment. Hallelujah, praise the Lord, timing na timing. Hindi ka na bibigyan ng down payment. Yung sisigirin sa'yo buwan-buwan. Bigla kang magsisisi, wala na. Natrap ka na. Tapos hindi lang naman ako ang nadadaya ng ganito. Ay Diyos ko dahil, maniwala ka, be always on guard. Your heart, dapat laging gwardyado. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kasi pag absent ang salita ng Diyos, biktima tayo. Amen po ba? Sabi ni Martin Luther, you cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your head. Sabi niya, you can keep the devil from suggesting thoughts,
but you can choose not to dwell or accept on them. Pag hindi mo man ang tinanggap, wala naman siyang kakayanang idol-dol sa iyan. Pag ayaw mo, ayaw mo. Unless na lang gusto mo, sabi ni Paul, ang tao natutokso dahil meron siyang desire, pagnanasa. So dapat, maniwala tayo lagi. Sabi ng Biblia, sa supremacy of the Scripture. Sabi natin, supremacy of the Scripture. Supremacy of the Scripture is part of the Christian doctrine. The idea is that the Bible is God's breath. Tama po ba? Reliable and superior to other authorities. Kahit pananaginip ka na napunta ka na ng impyerno at nakita mo si Michael Jackson, ano namang epekto nun sa buhay mo bilang Kristiyano? Alam ko na napanood nyo na yun, yung babaeng napunta ng impyerno. Tapos napunta rin siya ng langit. Nakita niya yung lahat ng mga known personalities doon sa impyerno. Anong epekto sa'yo? Nagawa niyo po ba? Supremacy of the Scripture means the Word of God is supreme in any decision regarding life. Amen po ba? Panaginip mo, karanasan mo, o iba't ibang tao nagsasabi sa iyo na magagaling, ganito, ganyan. Ay, kilala kong anointed, kilala nyo rin. Pag tumahan lahat ng tao, pero laging nahuhuli habang nag-preach, lasing. Nakuha niyo, hindi ako naninira. What I am saying, sabi ng Bible, tingnan nyo ang basihan lagi natin Bible. But the truth, makikilala nyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, mga bunga. Okay? Kahit sobrang galing, mukhang sobrang galing, tingnan mo pa rin yung bunga sa kanya at sa sarili niyang pamilya sa pamamagitan ng pang-araw niyang ginagawa. Amen po ba? Saan natin matatagpuan? 2 Timothy 3:16 hanggang 17. Di ba? Useful for teaching, rebuking, leading, correcting. Sa verse 17, sabi doon, to equip all the servant of God for every good work. Know God's word, no victory over Satan. Tandaan po natin yan. Know God's word, no victory over Satan's scheme o devil's scheme. Pangalawa, to be effectively reach our goal as a Christian to defeat Satan using the Word of God, number two, we should know that we are in the right situation to demand or to command. Kapatid, tinan po natin yung ating passage, balikan po natin. Ang sabi po ng verse 7, simulan natin. Verse 5, the devil took him, hindi siya nagtagumpay sa unang attempt to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angel concerning, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against the stone. Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to test. When you are in the right situation, think of it, para kapag ikaw ay nasa tamang sitwasyon, hindi si Satanas ang magtuturo sa iyo ng dapat mong gawin. Nasa tama akong sitwasyon eh. Naglilingkod ako kay Lord, anak ako ni Lord, siya ang tagapagligtas ko, tumugon ako sa panawagan niya, eto ang ministry ko. Nasa tamang sitwasyon ka. Pero kung nasa beer house ka, nasa sabungan ka, nasa tong-itan ka, nasa inuman ka, wala ka sa tamang posisyon para i-rebuke si Satanas. Nakuha niyo? Pero kung nandun ka sa sitwasyon na sumusunod ka sa salita ng Diyos, walang karapatan si Satanas para i-command ka. Walang karapatan si Satanas para mag-demand sa'yo. Ikaw ang may kapangyarihan at inutusang mag-rebuke at mag-demand. Teka, lumayo ka sa akin. Tigil-tigilan mo ko sa kapamaraanan mo. Kasi tandaan natin, pag sinabi natin, at
Huwag kang lalapit, hanggang dyan ka lang. Do not touch me. This is God's property. Ulitin ko. Pag andyan na siya, nagdidemand na siya sa'yo, nagkukumand na siya sa'yo, balikan mo. Hanggang dyan ka lang, do not touch me. This is God's property. Devils are not allowed to enter. Nakuha niyo po ba? Pero pag siya, talo na agad ang laban, umili ka na eh. In-entertain mo na parang maganda. Wow, hindi ko pa ito naranasan sa tanang buhay ko. Pagkakataon, deserve ko naman ito. Talo na ang laban. Kaya maraming Kristiyano, laging talunan kasi hindi muna pinag-iisipan yung mga demand at command ng kaaway. Tandaan natin, ang Diyos lang ang nagdidemand at nagkukumand dapat sa atin. Amen po ba? In any given time or situation, you are the first person to command. Be a followers of God, not the devil. Amen? The Word of God said is our the Word of God is our priority. Amen? Nasusundin. Magpagamit tayo sa salita ng Diyos, huwag lang natin itong gamitin para sa personal nating na isin. Maliwanag po ba? So mga kapatid, tandaan po natin, review, resist the devil's scheme using the Word of God. Again, 2 Timothy 3:16, sabi doon, for teaching, for rebuking, for correcting, and for training for righteousness. Yun po ang layunin ng salita ng Diyos. Amen po ba? Malinaw po ba? And last but not the least, to be effective, reach your goal, our goal as a Christian to defeat. Using the sword of the Spirit, defeat Satan using the sword of the Spirit, which is the Word of God. Last but not the least, we should know that we are in a good position. Kanina, situation, position, or standing, or state, o nasa tamang katayuan tayo. Verse 8 and verse 11, according to sa text natin. Sabi doon, verse 8, again, the devil took him to very high mountain and showed him all the kinds of the world in their splendor. All this I will give you, he said, if we bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan. For it is written, you worship the Lord your God and serve Him only. And what happened? Then the devil left him, and angel came and attended. Inisip ko, kung nandun na yung mga anghel at nandun si Satanas, tignan nyo ha, magkakaroon ng labanan sa harap ni Kristo. Nakuha niyo po ba? Si mga anghel, hindi muna nang himasok. Hinayaan ng mga anghel, si Kristo ang lumaban kay Satanas. Nakita niyo po ba yung sitwasyon? Hindi nangialam ang mga anghel. O nabanggit ito ni Pastor Josue nakaraang linggo. Ang daming Kristiyano naghahanap ng pakpak ng anghel, ng balahibo ng anghel. Kasi may makapangyarihan pa ba sa salita ng Diyos? Kilala niyo yun eh. Ni-review ko yun nung anniversary ninyo doon. Pinakita sa akin yung balahibo ng anghel. Sabi ko, ang dami niya sa amin. Dami kong alagang kalapate. Papaniwala kayo, mas makapangyarihan pa ang balat. If ever given for the sake of argument, pakpak nga ng anghel yan. Ano namang epekto sa iyo niyan? Magkakapakpak ka ba rin ba pag dinigit mo yan dito? Makakalipad ka ba? Hindi. Kapag meron ka ba dyan, ibig sabihin, ang problema, ang daming Kristiyano, ang daming mantra sa buhay. Pag ginawa mo ito, hindi ko sinasabi, huwag ka na magbigay ng tithes in offering kasi hindi naman sinabi ng Bible kapag nagbigay ka ng tithes in offering, hindi malulugi ang... Tingnan niyo po ito ha, maraming preacher, yung mga prosperity gospel, pag nagbigay ka ng yung tithes in offering, pag naging tapat ka, pagpapalain ka ng pag hindi ka maghihirap, hindi ka magkakasakit, hindi malulugi ang negosyo mo, gaganda ang buhay mo. Ang dami nang may negosyo, nagbigay ng tithes in offering, nalugi pa rin yung negosyo nila. Sinong tama?
ang pagbibigay po ng ating tithes and offering part of our worship and obedience. And trust to God. Bakit ka nagbibigay? Kasi sumusunod ka sa salita ng Diyos. Dahil nagtiwala ka sa Diyos, dahil alam mo kung anong meron ka galing sa Kanya, ibinabalik mo lang sa Kanya yung bahagi. Yabang mo na. Panginoon, hindi ako tulad ng iba na hindi makatingala dahil makasalanan siya. At least ako, nagpapasting ako, umatin ako ng overnight prayer meeting. Pag Bible study, nandun ako. Pagka Sunday worship, nandun ako. Huwag mong ipagmalakyan, magpasalamat ka at naka-attend ka, magiging malakas ka. Privilege mo lang yan, hindi mo kapangyarihan yan para sabihin sa iba na mas magaling ako sa iyo. Si Kristo lang ang magaling sa buhay po natin. Pag pinayagan ka ng Diyos makapag-aral, magpasalamat ka, biyaya niya. Pag pinayagan ka ng Diyos makapagtrabaho, magpasalamat ka kasi hindi lahat may trabaho. Pag pinayagan ka ng Diyos makapagnegosyo, pasalamat ka dahil pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Pag pinayagan ka ng Diyos na maganda ang takbo ng pamilya mo, magpasalamat ka kasi hindi lahat ng pamilya maganda ang takbo. Pero wag mong ipagmalaki sapagkat anumang meron ka dahil yun sa biyaya ng Diyos. Kaya ka pinagpapala dahil marunong kang sumunod. Regardless kung ano pa sabihin ng ibang tao. What is important? Inabutan ka ng grasya ng Panginoon. Kahit na may mga sitwasyon kang hindi mo kayang ayusin, hindi mo kayang itama, hayaan mo ang Diyos ang magtama sa sitwasyon mo, ang asikasuhin mo kung paano ka susunod ng buong katapatan sa pinag-uutos sa iyo ng Diyos araw-araw. At mula dyan, ipaparanas sa iyo ng Diyos ang mga kamanghamanghang bagay. Mga bagay na hindi nararanasan ng mga taong may pera, ng mga mayayaman. Hindi ko sinasabing hindi ko kailangan ng pera. At hindi ko sinasabing isang araw, hindi ako nangarap yung sarap ng mayaman. Kaso lang, kung yung yaman mo maglalayo sa iyo sa Diyos, ikasasama mo yan. Kung yung negosyo mo maglalayo sa iyo sa Diyos, ikasasama mo yan, ikapapahamak mo yan. Ang daming iba. Kung kailan sana, makatulong na sa ministry, sa kapanahon na. Bakit? Ayaw na sa hindi aircon. Gusto yung magandang pulido ang tugtugan, yung talagang simbahan na talagang uupo ka na lang, ang ganda ng sitwasyon. Pag uwi mo, wala na silang pakialam sa iyo, hindi ka i-review, hindi ka tuturuan, hindi ka pakikialaman. Pag gano'n ng simbahan, hanap ka na ng iba. Kasi sa buhay Kristiyano, pakialamanan dito. Hello? Sa buhay Kristiyano, pakialamanan dito. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa kapwa mo, off limit, wala kang pakialam, buhay ko to. Kapatid, pamilya tayo. Tama po ba? Tayo, bilang isang Kristiyano, ay bumubuo ng isang pamilyang ang pundasyon ay pag-ibig ni Kristo. Kung mahal kita at ayokong mapahamak ka, i-rebuke kita. Hello? Pag hindi kita ni-rebuke, wala akong pakialam sa'yo. But, again, ang rebuke in a nice way, with respect. Ha? Kung naman nagre-rebuke ka, tandaan nyo, sabi nga ang galing siya. Yung mga nagre-rebuke, see to it, na mas matured ka dun sa tini-rebuke mo. Huwag naman dumating yung panahon, kabago-bago mo, kung mag-review ko, kala mo hindi ka nagkasala. Alam mo lang, ice cream yan. Ice cream. Yan lang ang alam mo, tapos natuto ka lang ng unting word of God eh. TikTok lang ang alam mo, tapos i-rebuke mo ko. Nakuha niyo po ba? Walang perpekto sa atin. Tandaan natin sa harap ng Diyos, lahat tayo ay binayayaan lang ng grasya at pangunawa. Kaya mo nire-review kasi gusto mong makasama siya doon sa langit. Amen po ba? Kaya mo tinuturuan kahit nahihirapan ka, nagbibigay ka ng extra miles sa kapwa mo kasi gusto mo, huwag siyang mawalay sa iyo kundi makasama mo siya sa langit. Kaya pag ang membro ng pamilya mo, hindi mo nire-review pag nakita mong may mali. Teka muna. Baka wala talaga sa puso mo yung pag-ibig ni Kristo. We love
because He first loved us. Amen? In short, what is your legal standing before God? Our legal standing with God must be, number one, being justified by faith and covered as past sin by the blood of Jesus. Amen? Yan po yung ating legal. Bakit legal? It is written. Nakuha niyo po ba? Kapag hindi nasusulat, hindi po yan legal. Illegal po yan, kaya lahat ng transaksyon na walang kasulatan, asawa ko siya. Nasusulat? Girlfriend ko siya. May singsing? Pag hindi mo pag-aari, wala kang karapatan angkinin. Ang tawag doon, nakaw. Pero lagi tayong babalik sa sinasabi ko kanina. Kung saan ka inabutan ng grasya ng Diyos, doon ka magsimula. Amen po ba? Walang karapatan ang sino mang magsabi na wala kang karapatan sa pag-ibig at kaligtasan ng Diyos. So, being justified by faith and covered past sin by the blood of Jesus, being accepted by faith in what God has done. Yan po ang kalalagayan, being new creation in Christ Jesus, being declared righteous by the blood of Christ. Yung pagiging matuwid mo ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristong nabubo doon sa cross sa Calvary para malinis ang kasalanan ng sanlibutan. Being united and joined with Christ. Kapatid, the Christian life is based on dependence on the Lord. Amen? Ang tawag doon, rightful position. To be seated with God in heavenly places. To live uprightly with God as one of the most important desire of every believer. Why? We will never defeat Satan in our lives if we have unrighteousness in us. Okay? To live upright with God means to live a righteous life with the moral standard that reflects one's relationship with the Lord. Also means to mirror the ways of God and do what is right in the face of the devil. Segue ko po ng konti. May isang pastor doon sa Tarlac, nagkaroon po ng youth camp sa Tarlac. Meron pong sinapian na isang kabataan. Yung isang young pastor lumapit, I rebuke you in Jesus' name. Alam niyo, sabi ng evil spirit inside of that person, rebuke ka sa akin, hindi ka nga nagtatayt sin offering. Alis yung pastor eh. Maniwala po kasi akin, pag may pinapamuhay kayong unrighteous before God, God o Satan will use it to defeat you. I-reveal ka niya. Rebuke ka sa akin, hindi ka nga nagtatithes in offering. Pastor yun. Pwede mong dayain ang sarili mo, pero hindi mo si Satanas. Ikaw ang dadayain niya. Sasabihin niya yung pinakapangit na larawan mo sa harap niya. Tandaan po natin, our dependence is to the Scripture must reflect on how we live and be used by the Word. Magre-reflect po yan. Paggamit po tayo sa Panginoon pamamagitan ng Kanyang salita. Huwag po natin gamitin lang yung salita ng Diyos. Gamitin tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi po dyan sa conclusion, Word of God is our Scripture. Word of God or Scripture is supreme because it makes us partaker and followers of the only human being who had rightly grasped the true task of human existence. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Alam niyo po ba yun? Ang katungkulan ng tao sa Diyos. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao sa Diyos. Hayag man ulihin, mabuti o masama, ipagbibigay sulit natin sa Diyos. To live and understand life as it is in each generation in terms of sovereignty of God
Scripture help us to understand the true purpose of human existence. Scripture help us to understand the purpose of human existence. It is the word of Jesus, the Good Shepherd, that is our weapon, the sword of the Spirit. It is the only book in life that shows the growth of human knowledge of God, not only about God, but God Himself. It is more practical. Tingnan niyo po yan. Sabi diyan, it's more practical and less speculative than any other belief and writing. More practical. Tingnan niyo yung paniniwala po ng mga atheist sa science. Aba, parang mas magaling pa yung science sa scripture. Apat, patunayan mo ang kagalingan ng science sa pamamagitan ng scripture. Okay? Hindi pwedeng mag-over authority ang science sa scripture. Amen? So sabi dyan, again, we should know the only powerful weapon to defeat Satan is God's word. Number 2, we should know that we must be in the right situation to demand and to command. Hindi si Satanas. We should know that we are in a good position before God. Dapat alam mo yung position mo sa harap po ng ating Panginoon. Anak ka ng Diyos. Tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. At siyang nangako sa iyo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Kung sa krus, pinatunayan niya ito. Romans chapter 8, kung naibigay niya ang kanyang bugtong na anak, hindi niya kaya kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo kasama ng kanyang bugtong na anak. Ang sagot, kaya ng Diyos. Bakit pa tayo lalayo sa Kanya? Gamitin natin lagi o magpagamit tayo lagi sa salita ng Diyos para gamitin ng tama ang layunin ng pagkakalikha niya sa atin at pagliligtas sa atin. Amen po ba? Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan sapagkat minarapat niyang nandito tayo. Wala tayo sa ibang lugar. Wala tayo sa simbahang paglabas mo ng pintuan, mall na may kainan na. Dito mag-i-struggle pa tayo. Tagal naman ni Pastor, mag-alas 12 na, hindi pa tapos. Pero okay lang. Kasi yung struggle natin, it's not again pleasant but through contest. Yung struggle po natin is just physical. What is important, our eternal understanding natin sa salita. Let us bow our head and let us pray. Makapangyarihan Diyos ng kalangitan, muli po kami nagpapasalamat sa katulad nitong pagkakataon, Panginoon, bukod sa nakapag-express po kami ng aming emotion, ng aming sarili sa inyong harapan. True praise and worship, thank you for allowing us to be rested sa iyo pong presensya, Panginoon. At naramdaman po namin na totoong nakapagpahinga po kami, hindi po kami pagod, sapagkat may mga bagong kaalaman na binigay niyo po sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, ay matagpuan po namin ang aming sarili na lubos na nagtitiwala, lubos na sumusunod at naniniwala na walang ibang makapangyarihang sandata o tabak na pwedeng tumalo, pumugnaw, pumatay sa lahat ng gawa ng kaaway sa buhay po namin ay tanging ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng Santong Espiritu na magbibigay sa amin ng kauhawan sa iyong salita at magbibigay sa amin ng kaunawaan upang unawain ito at isabuhay ito. Lord, I pray, as we read, meditate your word, let your Holy Spirit continue to pour out His power that enable us to truly understand what you want us to be. Panginoon, bilang Kristiyanong linigtas mo doon sa krus sa Kalbaryo. Salamat ng marami, turuan niyo po kami na hindi lang tuwing may gawain, nag-aaral, nakikinig lang yung salita, kundi araw-araw, maging lifestyle po namin ito
maging bahagi po ng sistema ng aming katawan at ng bawat araw ang laging magnilay-nilay ng iyong salita na magbibigay sa amin ng spiritual nourishment, understanding how we live in this world. Kahit puno ng kaguluhan, kaya pa rin namin mamuhay ng kapayapaan sapagkat ikaw, ang prinsipe ng kapayapaan nangako sa amin na hindi mo kami iiwan, may pababayaan. We give you praise and glory sa mga membro, mga leader ng church na ito, Divine Word. Lord, napakaganda ng pangalan mo. Divine Word of God. Hallelujah. I-bless you po ang bawat leaders, bawat family, bawat struggle, katagpuin nyo. Naniniwala po kami, Panginoon, kapag may inutos ka, meron kang itutos-tos. Yan po ang paniniwala po namin. At sa buhay ni Pastor Mini, Pastor Josue, Panginoon, sa kanilang physical na katatayuan, dahil sa edad, Panginoon, marami na rin nararamdaman katulad ni Tita Betty, Panginoon. Lord, we pray for your healing touch right now in Jesus' name. Maging Pastor Josue sa lahat ng kanyang pinagdaanan, pantaso, sakit ng katawan, Lord, I pray for your healing touch in Jesus' name. At kung may mga kapatid po namin, kami dito na may mga pinagdadaanan, hindi nila o nahihirapan po sila, ipakita niyo po sila sa kanila ang iyong kapamaraanan sa pamamagitan ng iyong salita. Kasi po sila ng iyong makalakas na kanang bisig, anumang karamdaman, ay hindi po namin pinapayagan na pinsalahin ng aming pisikal na katawan upang kami ay hindi makagawa ng iyong kalooban. Nire-rebuke po namin sa pangalan ni Jesus. We are on the right position to rebuke, to demand, to command Satan to get out in our family, in our ministry, in the name of Jesus, that you cover us always with your most precious blood. Enable us to continue without any disturbances in our mind because we are children of the Most High God. Father, once again, we thank you and we glorify your name in Jesus' name. Amen. Magandang umaga sa inyo lahat.